Nahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Now you're hiding the scoundrel, the fugitive. One term na ginagamit po doon sa proseso po, yung tinatawag po na probable cause. Para po sa ating mga hindi naman lawyer or walang masyadong alam sa ganitong proceeding, ano pong ibig sabihin ng probable cause? Yeah, wala pa. Proper. Prof, tama po ba yung pagkakaintindi ko na dito sa probable cause tinitignan kung may sapat na ebidensya na siya'y tatayo doon sa paghahain ng complaint? Tama po ba yun? Yes. Yeah. No. Kaso Prof, They- ang naging problema po natin, we did not see the Vice President, only the lawyers. Does it have an impact to the proceeding and for the people? Kasi, Prof, yun ano nga na, yung... I'm sorry to cut you off, Prof. Pero yun nga po yung parang sinasabi ng tao na masyadong OA Justice Committee sa sobrang pagbibigay nila ng due process sa VP sa ngayong round na to, na para bang lahat na lang ng pagkakataon, even yung pagbibigay po ng pag-aantay committee para mag-attend siya, talagang inano nila yung proseso. And a lot of critics parang sinasabi nila that parang masyadong naging beneficial. And Prof, would this be a good strategy for VP Sara na hindi siya umattend pero nandun yung lawyer? Plus, meron pa silang isinabmit na papeles sa Committee on Justice na hindi naman sumasagot doon sa complaint. Para bang ang sinasabi pa nila that the proceeding headed by the Justice Committee is not valid. And also, sulad po rin sinabi nyo kanina, the role of the attorneys represent kay VP Sara. I think my other question about it is, does it help na naandun yung attorney nila and they give this ridiculous reply sa Committee on Justice? Yeah, and Prof, meron din ako naalala when I was watching this, I think gabi po dito noon sa Amerika, I tried to watch it, talaga napakahaba 3 hours? 2 hours or 3 Yeah. hours? Prof, meron dong isang motion na inopen up si Representative Rufus Rodriguez. It's about having an order para magpakita itong mga lawyers sa susunod at parang ino-orderan sila. And then I think there was like a back and forth with Representative Shell Jokno na parang sinasabi hindi dapat kasi para lumalagay sinasagot lang natin at parang nilalagay daw nila sa posisyon yung kampo ni VP Sara sa posisyon ng mga nasa komite ng justice. Do you think that this motion of Representative Rufus Rodriguez warrant dito sa nangyari at dito sa naisubmit ng kampo ni VP Sara? Ano naman po yung masasabi ninyo that some of the supporters naman po ng kampo ni VP Sara na sinasabi nila hindi daw po balanse ang pagtingin ng mga komite Committee of Justice dito sa proceeding kay VP Sara versus kay President Bongbong Marcos? Yun nga yun, Prof. Hindi ko lang maintindihan. Parang sa proseso ng proceeding, kapag tinitingnan ko yung mga opinion ng mga kahit mga vlogger ng kampo ni VP Sara, parang ang lumalabas, they always try to get the people's sympathy. Pero sa totoo lang, this is legal eh. Hindi naman ito, kahit ba sabi mong political, this is actually Ganun legal. Opo. I think nakakalimutan po natin yung essence talaga ng impeachment trial, which is yun nga, accountability.